Shalom. Shalom, shalom. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Isang dakilang paggunita ng pagpapakasakit ng Panginoong Kristo para sa ating kaligtasan. So, nung nag-browse ako ngayong umaga sa mga Facebook pages, sa mga pages na pinapalo ko ngayong umaga na ito, ay halos lahat ng mga parokya sa buong Pilipinas ay nagbi-Via Dolorosa. Via Dolorosa, ibig sabihin nag-Way of the Cross. So, at ang ginugunitan natin ay ang Misteryo Pascual, the Paschal Mystery of the Lord Jesus Christ. So, nung Huwebes ng gabi, hinuli siya. Then, dinala sa kay Pilato para hatulan siya. Ngayong araw na ito ay gugunitain natin yung pagpapakasakit ng Panginoong Kristo. So, yung mga taong sumigaw noong Palm Sunday na mabuhay ang hari ng mga Hudyo, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana. Sa ibig sabihin pala ng Hosana, iligtas mo kami, Panginoon. Sa reference dun sa Psalm 118. So, since na ang expectations nila na ang Panginoon sa Kristo ay ligtas sila sa kaparaan na gusto nila, tulad ni Moses, na magpakita ang Panginoon sa Kristo ng mga tanda, himala at babalagan sa harapan ng imperyo ng Roma na nakasakop sa kanila during those times. Pero sa halip na gawin yun ng Panginoon, hindi sumakay siya sa asno. So ang tanda ng pagsakay sa asno is a peace, symbol of humility. Hindi siya makipagdigma. Kasi katulad nga ng sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 na ang pakikipagdigma natin ay hindi sa mga kapangyarihan ng mundo, kundi sa kapangyarihan ng mga spiritual sa himpapawid. Doon sa Ephesians chapter 6 verse 10, yung spiritual warfare. So ang Panginoon sa Kristo ay hindi siya dumating para makipagdigma, para padanakin ang dugo ng mga Romano, or para pamanghain ang mga Romano na nakasakop sa kanila during that time. Kasi di ba si Moses, alam naman natin na si Moses ay ang unang liberator na kinikilala ng mga Hudyo, na siya yung pinadala ng Panginoon para palayain ang kanyang bayan sa Ehipto na naroon na almost 400 years. Nung una, they are just there para maligtas sa tagutom, but later ay inalipin sila ng mga Ehipto. Then, natural, nag-i-enjoy ang Egypt para sa kanilang presence kasi inaalipin sila. Sa halip ng mga Egyptian ang gumawa ng mga pyramid or ng mga structure nila, ay ang mga Israelita o mga Hudyo ang naging tagapaggawa nila. Then si Moses, nakita naman natin, na prior pinalaya ni Parao ang mga Ehipsyo, ang mga Israelita, ay dumaan muna siya ng katakot-takot na mga tanda, himala at kababalagan bago siya ma-persuade para palayain ang bayang Israel sa bayan ng Egypt. So here, dito, ganun yung most possibly, ganun yung mga mindset ng tao during this time. Pero pagdating ng Panginoon Kristo, nagsisigawan na sila, tuwang-tuwa na sila, ito na. Masigit pa ito kay Moses, kasi si Moses hindi nakapagbuhay ng patay. Sa matter of fact, si Moses ay yung mga panganay na mga Egyptian ay namatay. Pero ang Panginoong Kristo ay dumating, bumubuhay ng patay, nagpapadilat ng mga bulag,
lakad ng mga pilay, nagpaparinig, nakakarinig ang mga pipi, nakakadinig mga bingi. So, therefore, ang mga tao, ang mga Hudyo during those times, it means he can do greater than Moses. So, he can do greater than Moses. So, they are expecting that they will be freed from the hand of the Romans during those time. Pero sabi ko nga sa inyo, that the Lord's ways are different from our ways. Sabi nga sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, palagi kong inuulit-ulit. Kasi yung expectation ng mga tao, kahit tayo siguro during the time na kung andun tayo, hirap na tayo sa ating mga kaaway, hirap na tayo sa sumisiil sa atin, naghangad tayo ng kalayaan, hindi tayo maalipin. Tapos, dumating ang sinasabi na tagapagligtas or Messiah or the Anointed One, the Christos, the Messiah or Christos sa Greek, Messiah, Messiah sa Hebrew. Tapos, mamamatay lang pala. Ipapako lang pala sa krus. Di ba? So, ganon yung sa atin. Hindi rin natin tanggap yun. So, bakit isaring kung doon tayo sa panahon na yun, sisigaw rin tayo, mabuhay ang dumarating na hari. Then, after ngayong araw na ito, Biyernes Santo na ating pagunita, sisigaw din tayo na ipako siya sa krus. Diba? Ipako siya sa krus. Isa rin tayo sa sisigaw na ipako siya sa krus kasi hindi na-meet ang ating mga expectations, di ba? Sa mga delivery ko minsan, ang ganda ng kita natin doon sa picture, then nung dinideliver sa atin, hindi tama. So, we experienced that several times sa mga delivery. Di ba, anong ginawa mo? Tapon. O di kayo ipamigay sa iba. Di ba, may mga delivery tayo na yan. Mali pala yung delivery natin. So, dismaya tayo na sayang yung pera natin. Nasira yung pag-asa natin. Ang ginagawa natin, tapon. Meron nga kami yung wife ko nag-order ng ganda ng picture doon, ng fonts doon sa picture. But nung dineliver, my goodness, is wala talaga. Ang layo talaga sa expectation. So, anong ginawa? Tinapon. Hindi na nagpagod na mag-complain or nag-ano na lang. Nadala na lang na hindi na mag-order ulit sa ganong klase. So, the same with us. No wonder that the people of Israel during those times, sila rin sumigaw na ipako siya sa krus sapagkat they are expecting to be freed from the Roman Empire. They will be freed from slavery. But iba pala ang gagawin ng Panginoon. Even the disciples, di ba? Makikita natin nung sinabi ng Panginoon sa Kristo, pupunta sa Jerusalem para mamatay. Ano sabi ng San Pedro? Huwag nawang iyan mangyari sa iyo, Panginoon. Anong sinabi naman, ang sagot naman ng Panginoon kay San Pedro? Get behind me, Satan. Sabi niya, sapagkat ang kaisipan mo ay hindi sa Diyos, kundi sa mga tao. But of flesh, sabi niya. So, tinawag pa nga si Pedro na demonyo, hadlang ka sa aking mga panukala. So, even the disciples, makikita natin yung desperation, makikita natin yung pagkalungkot, kahit titingnan natin doon sa Luke chapter 24, na after the crucifixion and then nabalitaan na nabuhay ang Panginoon Kristo, hindi sila makapaniwala na nabuhay ang Panginoon Kristo. Even Thomas, di ba, sa John chapter 20, si Thomas, even Thomas cannot believe na isa sa disciple, isa sa mga apostol. Yet even his apostles,
hindi makapaniwala. Halos sila lahat, si San Pedro, di ba? Kasi ang expectations nila na ang Panginoong Kristo ay magtatatag ng isang earthly kingdom kasi heir siya tagapagmana siya ng throne of David. Siya yung ang expectations nila na i-restore niya yung throne of David sa thinking ng mga tao, sa kanilang kaparaanan. Pero yung sabi ko nga sa inyo na iba yung kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan ng tao. Ito yung very clear dito sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Sabi niya, "For my thoughts are not your thoughts," sabi niya, "for nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts." Sabi niya, ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan natin. Kung gaano kataas ang langit, sabi niya, sa lupa, higit ang kanyang kaisipan sa ating akala. So, yung expectations natin na ganun gagawin ng Panginoon, He will save us through His power, His might, through wonders and miracles. But iba yung paraan ng Panginoon. Mamamatay pala sa krus. Kasi yun naman talaga ang ipinangako, even yung revelation doon sa dream of Saint Joseph sa Matthew chapter 1 verse 21 na ang Panginoong Kristo ay sabi doon sa Matthew chapter 1 verse 21 na sabi, tatawagin mo siyang you shall name him Jesus. Jesus, kasi ang pangalan Jesus is, ang ibig sabihin, God saves. O the Lord save. Ang Panginoon ay nagliligtas. So sa Matthew chapter 1 verse 21, kung babasahin natin dito, verse 21 to 23, sabi dito, "She will bear a son." Sa dreams ito ni Saint Joseph, ni-reveal sa kanya ng angel Gabriel. "And you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." So, dito pa lang sa Matthew chapter 1 verse 21, yung ni-reveal ng anghel kay Saint Joseph at kung ano yung ipapangalan sa Panginoong Kristo, ay sinabi na sila ay ililigtas niya sa kanilang kasalanan. Hindi niya sinabi na sa kanyang pagdating ay ililigtas niya ang kanyang bayan sa kamay ng mga umaalipin sa kanila, kundi sa kasalanan. Kasi itong kasalanan na ito is actually, as a matter of fact, itong kasalanan na ito is siyang naging dahilan ng kanilang pagkaalipin. Kung babalikan natin ang kwento ng Israel, di ba, makikita naman natin sa kwento ng Israel, every time na lumalayo sila sa Panginoon, every time na hindi sila tumutupad sa kalooban ng Panginoon, every time na hindi sila sumusunod sa covenant ng Panginoon, ano nangyayari? Naalipin sila ng kanilang mga kaaway, di ba? 70 years na captive sila ng Babylonia. Then later, itong Babylonia ay natalo ng Medo-Persia. Is ginamit naman ng Panginoon si King Cyrus doon sa Isaiah chapter 40 hanggang chapter 43. Makikita natin doon na ginamit si King Cyrus na palayain ang kanyang bayan at ibalik sa kanilang bayan at pinahintulutan pa silang itayo ang walls of Jerusalem. Makikita natin yan sa aklat ni Jeremias, sa Nehemiah, sa Ezra, sa aklat ni Ezra. Makikita natin yung kwento niya na kung saan nung matalo ni King Cyrus ang Babylonia, iba na dumaan si Darius, si King Cyrus, then natalo si Nabucodonosor, si Darius, then si King Cyrus. So, maraming pagkakataon kung titingnan natin sa kasaysayan ng Israel na every time sila nagkakasala, yun yung reason na naaalipin sila ng kanilang mga kaaway dahilan hindi sila sumunod sa pagkipagdipan nila sa Diyos. Kaya, ang pinaka-root cause ng kanilang pagkaalipin is it is because of their sin. Kaya nga kuminsan kahit sa ating pagkakasakit, tingnan muna natin kung ano yung pinaka-root cause, bakit tayo nagkasakit.
Unless na ma-recognize natin kung ano yung pinaka-big reason bakit tayo nagkakasakit, hindi tayo gagaling. Hindi natin mabibigyan ng angkop na lunas yung ating karamdaman. Di ba? So makikita natin kahit sa mga, hindi ko na i-quote yung mga, every time, di ba, kapag may pagalingin ng Panginoon sa Kristo, ano sabihin niya? Go and sin no more. At baka lalong pang higit na malala ang mangyari sa'yo. Yan. So, ang pagdating ng Panginoon sa Kristo, hindi para pabagsakin ng kanyang kaaway sa paraan na inaakala ng kanyang mga kababayan. Dumating siya ito, di ba? Sa yung Black Nazarene, itong Via Dolorosa. So, dumating siya, hulihin siya, pinaratangan siya, pero hindi nila alam na yun pala yung paraan ng Panginoong Kristo. Kasi itong paglalarawan ng Black Nazarene, kung babasahin natin ang Isaiah chapter 53, diyan natin maintindihan, try to imagine, hindi pa man dumarating, hindi pa ipinanganak ang Panginoong Kristo. Mga 700 years, more than 700 years ago, nang inihula ni Propeta Isaias yung mga gagampanan ng Panginoong Kristo doon sa Isaiah 53, ay inihula niya na very, very clear ng pagka-describe ng pagkalatag ni Propeta Isaias doon sa Isaiah 53, itong Via Dolorosa, itong nangyari sa Panginoon, itong Black Nazarene. Kaya nga may Black Nazarene tayo. Ito, how many times I have shared this many times already. Sa mga tao na mababaw ang pagkaunawa, ang tingin nila dito ay Diyos-Diyosan. Pero kung malalim ang pagtingin mo sa larawang ito, malalaman mo at maintindihan mo na ang Panginoong Jesucristo, na every time na makita mo ang imahe ng Black Nazarene na katulad dito, is maintindihan mo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Both Katoliko at hindi Katoliko, lalo na yaong mga nagdidiboto. Kaya kung itong mga nagdidiboto, they totally understand what it means. Itong mga nagdidiboto na ito, itong yung mga nag-aalay lakad na ito, ay magkakaroon ng totoong pagbabagong buhay. Hindi lang mag-aalay lakad ka for nothing. Di ba? Yung pag-aalay lakad mo, i-connect mo sa sakripisyo na ginawa ng Panginoong Kristo nung una panahon na hinuli siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? So kung titingnan natin doon sa Isaiah chapter 53, napakalinaw po doon mga kapatid, kung may Biblia ka, try to read it back. Yung sabi dito sa Isaiah chapter 53, kung titingnan natin, nakikita natin dito na very clear yung pagka-describe ni Isaiah. 700 years before the arrival of the Lord, before the birth of the Lord, Prophet Isaiah clearly malinaw na inilatag ni Propeta Isaiah kung ano yung ang gagampanan ng Panginoon Kristo. Actually dito sa Isaiah 52, umpisa dito sa Isaiah 52 verses 13 to 15. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain, mababantog siya at dadakilain, marami ang nagulat nang siya'y makita, dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. So, good morning, Delgy. So, makikita natin dito sa paglalarawan ng Black Nazarene, ay itim ang Panginoon Kristo. We know that Jewish people are not black people. Though may mga Jewish people na
yung galing sa yung mga Ethiopian may mga black. Pero ang Panginoon sa Kristo, ang mga Hudyo, mga majority of the Jewish people are parang hindi sila maputing katulad ng mga Amerikano or British. Sila ay since na Asian sila, ang balat nila is their skin is almost resembled sa atin. Halos kapareho sa atin, pero sila parang maputi, pero hindi sila katulad ng kaputian ng mga Amerikano. But why na ang Panginoon sa Kristo dito sa Black Nazarene, yung paglalarawan ng Black Nazarene, bakit black? Kaya nga, di ba? Yung mga hindi kumikilala sa Panginoon sa Kristo, bagamat ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa Kristo sa kanilang simbahan, kinukutya nila ang paglalarawan ng itong Black Nazarene. Bakit black? Bakit nugnog? Sabi nila. Hindi nila naintindihan at hindi sigurado, hindi sila pinapabasa ng kanilang mga ministro o kanilang mga pastor. Itong Isaiah chapter 52 and then chapter 53. Sabi dito, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya ay halos hindi makilala kung siya ay tao. Kaya nga itim, bakit? Kasi binugbog severely ang Panginoong Jesucristo. Binugbog siya severely. Binubunot yung kanya mga balbas, di ba? Nakakakita na ba kayo ng binugbog ng tao, di ba? Pagbugbog, later, mga after hour, bubukol, mangingitim yan, yung bugbog. Plus factor na ang Panginoong Jesucristo ay pinutungan ng kurunang tinik. Ang kurunang tinik, di ba? Ang kurunang tinik. Yung dugo na dumaloy sa mukha ng Panginoong Jesucristo, ayun yung nag-cause na mangingitim ang kanyang mukha as a matter of fact. Kung ayaw nyo maniwala, may mga tao na ayaw maniwala, try nyo bugbugin. Then tingnan natin kung hindi mangingitim. Diba? Black eye, kaya nga black eye. Pero mong bugbugin yung mukha mo, suntukin ka, pero mo nagpapakilala kang hari. Natural, grabe magbugbog ang mga Romano. Diba? Yung scourging at the pillar sa second mystery ng sorrowful mystery natin, di ba? Scourging at the pillar, yung pinang-scourge sa kanya is may mga bakal-bakal doon sa yung whip na yon, yung latigo na may ilang galamay. May bakal daw po yun na tuwing hatakin yung latigo na yun ay kumakapit yung laman. Try to imagine that. Yung dugo all over the head of Jesus, our Lord Jesus Christ, dumaloy sa kanyang mukha, that it caused him black. Try nyo yung dugo nyo, di ba, na kapag hindi mo matanggal. Kaya kung makikita nyo doon sa way of the cross, kung makikita nyo doon sa way of the cross, na, tingnan natin, yung si Santa Veronica, kung titignan natin doon na according to the tradition of the church, though it is not written in the Bible, pero makikita natin doon na nung nasalubong siya ni Santa Veronica, ay nung pinahid niya yung kanyang towel sa mukha ng Panginoong Jesucristo, nag-appear ang mukha ng Panginoong Jesucristo. Noong unang panahon, I thought it was a miracle na nag-appear yung mukha ng Panginoon Jesucristo sa towel. Di ba? Try mo maghilamos, ilagay mo yung mukha, maglagay ka ng, punasan mo ng towel yung mukha mo, kung mag-appear ba yung mukha mo. Pero because of
those bloods that flows from the head of the Lord Jesus Christ because of severely beaten siya, and then plus yung dugo na cause ng tinik na ipinutong sa kanyang ulo, yun yung dumaloy sa kanyang mukha that caused him black. Na nung pinahid ni Santa Veronica yung kanyang towel, ay nag-appear ang mukha ng Panginoon Kristo sa towel. Though later, mayroong mga na-discover yung tinatawag na Shroud of Turin, miraculously, na yung kayong lino na binalot sa Panginoon ay natagpuan. It is believed to be the kayong lino na ibinalot sa Panginoong Kristo, na nung makita ito at nasulog, ito makikita ito sa Turin, Italy, sa Shroud of Turin, naka-display doon sa Turin, sa isang simbahan doon, na nag-appear yung mukha ng Panginoong Kristo doon. Binalot na kayong lino na-discover. Pero itong kay Santa Veronica, it is not a miracle na nag-appear yung mukha ng Panginoon Kristo sa towel na kanyang pinunas. It is because of the blood that flows from the head of the Lord Jesus Christ because of those crown of thorns. So kung puno ng dugo yung mukha mo, pag pinahiran mo ng towel yan, talagang literally mag-appear yung mukha mo doon sa towel yan. So ganun katindi yung pagkabugbog sa Panginoon Kristo. Kaya isang kalapastanganan na sasabihin natin ang Black Nazarene ay nugnog. Yes, naging nugnog talaga because of the blood. Kaya every time na sasama tayo sa mga prosesyon ng Black Nazarene na walang impact sa atin, itong imahe na ito, hindi talaga totoo na tayo ay nagdidebosyon. Kung ganyan yung devotion natin na walang impact yan sa buhay natin, baka nagpapagod lang tayo ng ating sarili. Yung paglalakad nyo, yung sakripisyo, pagpipinitensya, paglalakad papunta sa Antipolo or sa Quiapo na nakapaa. Pero kung hindi natin kinoconnect yan sa ginawa ng Panginoon Kristo at hindi nagkakaroon ng impact sa buhay natin at hindi tayo nagbabagong buhay, let us examine ourselves. Baka hindi natin naintindihan. Baka hindi natin naintindihan yung ginagawa natin. Di ba? Dapat every time na magdaalay lakad ka, every time na magsakripisyo ka, ito yung naisaisip natin, ito yung Black Nazarene. Ito yung ginawa ng Panginoon Kristo. Ituloy natin. Sa verse 14, di ba halos ang pag-describe dito sa kanya, marami ang nagulat nang siya makita dahil sa pagkabugbog sa kanya halos hindi makilala kung siya ay tao. You see, try to imagine ang pag-describe ni Propeta Isaiah 700 years before the birth of the Lord. It is almost detailed yung pagkalatag dito ni Propeta Isaiah. Verse 13, ngayon, marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari kapag siya'y nakita at matitigilan. Makikita nila ang hindi na balita kahit kailan at nauunawaan ang hindi pa narinig ni numan. You see? Then, sa chapter 53, ito na. Basahin nyo ngayon, especially ngayong Good Friday. Para may sense yung ating pag-way of the cross, pag-station of the cross. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Di ba?
Hinamak siya ng mga tao. Akala ba namin ililigtas kami? Itinakwil siya. Instead na siya yung palayain once a year. Sinigaw nila si Barabas ang palayain, siya ipako sa krus. Nagdanas siya ng hapdi at hirap, wala man lamang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Kaya yung imahe ng na Nazareno, every time na makita mo, hindi ka dapat gumawa ng mga mockery about it because it represents, it shows us how the Lord suffered for us. Kaya hindi ka dapat maggawa ng mockery. Kung totoong sinasabi mo na ikaw ay kabilang sa iglesia ng Panginoon. Di ba yung mga hindi Katoliko? Sinasabi pa nila, proud sila ng iglesia na sila ng Panginoon. Pero when in fact, na ginagawa mo yung mockery na yan, kahit sa mga larawan na naglalarawan patungkol sa Panginoon sa Kristo ng kanyang pagdurusa, ng kanyang paghihirap papunta sa krus ng Kalbaryo, patunay lamang na hindi ka talaga totoo na bibilang sa iglesia ng Panginoon. Kahit sabihin mo ang pangalan pa ng iglesia mo ay nakapangalan sa Panginoon. Di ba? Hindi mo naman pwede ipagmalaki yan na ang iglesia mo ay nakapangalan sa Panginoon. Ang RTU, Rizal Technological University, since nakapangalan yan sa kay Jose Rizal, ang ibig bang sabihin ay si Jose Rizal ang nagmamay-ari ng GRU, ng Jose Rizal University, at ng RTU. Di ba? Ang Philippine Arena, Pilipinas ba nagpagawa? Hindi naman, di ba? It is a private corporation. So, nagpangalan lang sa Pilipinas, pero hindi ang Pilipinas ang nagmamay-ari niyan. The same with, hindi mo pwede pagmalaki na nakabilang ka sa iglesia na nakapangalan sa Panginoon, yet ang totoo niyan, hindi naman ang Panginoon ang nagmamay-ari, ipinangalan lang sa Kanya. Napaka-clever ng founder niyo. Kaya ganyan yung ugali mo na nagkakaroon, minamak mo ang Panginoong Kristo, yung mga larawan na patungkol sa Panginoong Kristo. Nugnog. Grabe, makikita niyo yung pagkukopya. Hindi natin magagawa yan. Kasi kung babasahin natin itong Isaiah 53, makikita natin, ang sabi dito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lamang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Diba? Then, sa verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Yan. So, those who do not believe to the Lord Jesus Christ, in the Lord Jesus Christ, they think na parusa sa Kanya. Yun. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, verse 5, Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. It is because of our sins. I have explained it several times. Bakit siya nasugatan? Because of our sins. Kasi di ba nung nagkasala ang tao, doon sa Genesis chapter 3, na kapag kainin nyo yan, doon sa Genesis pa lang, ay kakainin nyo na mamatay kayo. And then sa Romans chapter 6 verse 23 sa Biblia, for the wages of sin is that, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Then sa Romans 5:8, but God commended His love or demonstrated His love towards us in that while we are still sinners, Christ died for us. So ipinakita ng Diyos, it is our sins na sa halip tayo mamatay para sa ating mga kasalanan, pero inaako niya na tayo ay tubusin sa pamagitan ng kanyang paghandog. Kasi hindi rin naman magiging kasapatan kung papatayin man tayo, ay hindi naman magiging sapat na kabayaran ng ating kamatayan.
Sapagkat sinasabi na yun sa 1 Samuel chapter 2, verse 25, na sinasabi doon, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring may mamagitan sa kanila ang Diyos. Pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan? Nobody can. And nobody is worthy. But only the Lord Jesus Christ. Kaya nga, pagdating doon sa Isaiah chapter 49, verse 7 to 10, ang sabi doon, sa Isaiah 49, sa Psalm 49, verse 7 to 10, sabi dito, sa Psalm 49, napakalinaw. Basahin nyo doon sa Biblia nyo, sa Psalm 49, verse 7 to 10. Kaya nga hindi makasasapat yung gagawin natin kung mag-aaral man tayo, sabi dito. Hindi, verse 7, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi magwakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. You see? So, instead, hindi magiging sapat yung kamatayan natin. Kaya nga ang Panginoon Kristo ang gumawa nito para sa atin. Yan. Ituloy natin Isaiah 53. Di ba? So makikita natin very clear yung pagkalatag ng hula ni Propeta Isaiah sa gagawin ng Panginoon Kristo. Isaiah 53. Okay. Tuloy natin. Sa verse na 6, Isaiah 53, verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya sa nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang pinanggap. Verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Yan nung hinuli siya, di ba? Para mga tupang ligaw, nagkanya-kanya ng lakad, nagkanya-kanya ng takas. Verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. So grabe yung pagkabugbog sa kanya, pero para daw siyang tupa na dalhin sa patayan. Kaya makikita natin, di ba, dito sa TikTok, wala naman tayong slaughterhouse dito ng mga tupa. Pero kung makikita natin yung attitude ng mga tupa is, ng mga kordero, makikita natin na kapag gupitan sila, di ba, napakatahimik lang. Napakatahimik lang, di ba? Walang kahirap-hirap, kahit isang tao lang ang gugupit. So, inhalin tulad ng Panginoon Kristo na parang kordero na dalhin sa patayan. As a matter of fact, ay tinawag siya ni San Juan Bautista doon sa John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Then, kung babasahin natin yung entire Revelation, ilang beses po yun, inuulit-ulit na ang Panginoong Kristo ay siya yung kordero. John chapter 1 verse 29, very clear na yun. And then those other passages that refers to Him as a lamb is andun sa Book of Revelations. Makikita na how many times inulit-ulit yun. Basahin nyo doon, hindi ko ibibigay yung verse para ma-challenge kayo to read it entirely. See? Pero mo siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin parang kordero, hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya, ito, verse 8, nang siya ay hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. You see? Napakalinaw yung paggalatag ni Propeta Isaiah. 700 years before the birth of the Lord, it is already laid here ng mga propeta, especially ni Propeta Isaiah.
May nagtanggol ba sa kanya? Mayroon ba? Si San Pedro. Of course, San Pedro, tinagpas yung tenga nung sundalo nung alipin ng sundalo ng isang tinagpas yung tenga tapos binalik ng Panginoon sa Kristo. Then, pero pagkatapos noon, nagsitakasan na sila lahat. Verse 8, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. See? Hindi sinabi doon, siya ay pinatay dahil sa sala ng mga Hudyo, dahil sa sala ni Israel, sa sala ng mga anak ni Israel. Pero sa sangkataon, because yung pagliligtas ng Diyos, it is not only for the people of God, the Israelites, the Jewish, the chosen people, the first chosen people, but for us all. Kasi ang kabayaran, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Then, verse 9, Isaiah 53 verse 9, siya'y nilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog. Yan, para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kamatayan ng Panginoon sa Kristo is handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Bakit? Yun yung sinabi kanina doon sa walang yung nagkasala tayo sa Diyos, walang sino mang maaring makapamagitan. Sino mang tao hindi maaring makapamagitan. Kaya nga kung tao lang ang Panginoong Kristo, ang pagbubo ng kanyang dugo, ang pag-aalay ng kanyang dugo ay walang saysay para sa atin. Kaya nga nagkatawang tao siya sa John chapter 1, sa Isaiah chapter 7, hinula na doon. Maging sa Genesis chapter 3 verse 15, yung proto-evangelium, binanggit na yung binhi doon, that refers to the Lord Jesus Christ. Then doon sa Isaiah chapter 7 verse 14, di ba? Tuwing Pasko, lagi yung binabasa. Then yung Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, kaya nga kung tao lang ang Panginoon Kristo na kinakilala mo, hindi ka maliligtas niyan. Kahit yung inanibal mong iglesia na maggamit ang pangalan ng Panginoon Kristo, hindi ka maliligtas niyan. Sayang lang. Magpapagod ka lang dyan. Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahang tagapagayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Then yun sa Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito si Yahweh mismo bibigay sa inyo ng palatandaan, maglili ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Na ang kahulugan, ano ibig sabihin? Kasama natin yung Diyos. At paano natin naging kasama ang Diyos? Doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, then doon sa pahayag ng anghel kay Mama Med, doon sa Luke chapter 1 verse 26 and then following, makikita natin doon. And maging doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, and you shall name him Jesus, for he shall save his people from their sins. Diba? Nakikita natin doon. Pero mo doon sa Isaiah 9:6 na binasa natin, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Then doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created without Him. And then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya nga napakahalaga yung Angelus para i-recall natin, na memorize natin, sinasariwa sa atin na ang Panginoon Kristo ang katuparan. Then, dun sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos
at namuhay bilang katulad ng isang alipin hanggang kamatayan sa krus. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, ganun ang ginampanan ng Panginoon Kristo. Kaya nga, hindi pwede, dito sa Isaiah 53, sa verse 10, ang kanyang kamatayan na handog para sa kapatawaran ng kasalanan dahil dito mabuhay siya makikita ang laison sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. So, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kasalanan. Kung ang tao lang ang Panginoon Kristo, maging walang saysay, ang dugo na kanyang ihandog, ang kanyang kamatayan walang magiging saysay. Yun mga kapatid. Then, sa verse 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap na ligaya, malalaman niyang hindi na wala ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ay siyang tatanggap, ayan na, ang lubos kong kinalulugdan. How many times itong sinabi ang Panginoong Kristo? Di ba doon sa baptism of the Lord? Doon sa baptism of the Lord, sinabi ng ang boses after His baptism, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Then doon sa Matthew chapter 17, sa Transfiguration, muling nagsalita ang Ama, sabi niya, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Then ito, ang tapat kong lingkod, lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. You see? Siyang tatanggap ng parusa ng marami. Yung kabayaran ng kasalanan natin is kamatayan. Yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Death. Condemnation. But because of the Lord Jesus Christ, makita naman natin doon sa John chapter 3, di ba? Then because of the Lord Jesus Christ, tayo ay patatawarin. Sa Hebrews chapter 9 verse 22, sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. At yung mga ginagawa dati ng mga Hudyo ng pagbububo ng mga hayop is temporary lang. Atonement, every year nila ginagawa. Sa atin ay ang dugo ng Panginoon Kristo ang siyang kasapatan para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Para ma-restore yung relationship natin dahilan sa kasalanan ng una nating mga magulang. Then verse 12, dahil dito siya ay aking parangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Inako niya yung ating mga kasalanan at ipinangalangin sila'y patawarin. Diba? Nung nasa krus siya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So makikita natin yung mga kapatid na very clear na ang Panginoon Kristo ay siyang katuparan ng mga hula ng propeta para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya nga every time na makikita natin ang imahe ng Nazareno, hindi lang dapat ang tumatak sa ating isip is yung imahe sa Quiapo. Dapat hindi na kulong yung utak natin dyan. Kaya nga kung matalino ka, kung binibigyan mo ng kalayaan yung isipan mo, hindi yung isip na manipulated ng ministro mo o ng pastor mo, na kapag makita ang itinuturo sa inyo, na kapag makita ang isang larawan, ay Diyos-Diyosan na kaagad. Yun yung kinikintal sa inyong isip para hindi kayo makapag-isip ng mas malawak. Hindi ba dapat kapag makita mo itong imahe ng Nazareno, anong maiisip mo? Pag-ibig ng Diyos. Dakilang pag-ibig ng Diyos. Kasi dito sa Isaiah 53, kaya pala nangitim ang Panginoon Kristo sa bugbog because of us, because of our sins. Dapat ganun. And then, para kang i-time travel ba? Kapag makita mo yung imahe ng Nazareno, dapat para kang i-time travel.
Ibalik ka doon sa panahon na kung saan dadalhin siya sa krus ng Kalbaryo. Ito yun Via Dolorosa ito Papunta siya sa krus sa Kalbaryo para ipako doon at mamatay para sa ating kasalanan. At sa kanyang kamatayan ay matubos tayo sa ating pagkakasala. At ma-restore yung relationship natin na pinutol, na naputol dahil sa ginawa ng una nating mga magulang, si Eva at Adan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero for us to live, the Lord offered Himself for the redemption of our sins. Din sa Mark chapter 10 verse 45, di ba? Sabi niya, huwag nagtalo-talo mga alagad. Dapat hindi ganyan ang maging isip ninyo. Ang sinong totoong maging lingkod ay maging pinakahuli sa lahat. Katulad ko na dumating ako para ialay ang aking sarili para sa katubusan ng marami. For the redemption of our sins. So, kapag makita mo yung imahe ng Nazareno, ang iniisip mo, Diyos-Diyosan lang, ibig sabihin manipulated yung utak mo. Hindi gumagana masyado yung utak mo. Kasi kung nakikita mo yung Nazareno, para kang ita-time travel back kanya noong unang panahon na ang Panginoong Kristo ay naglalakad Via Dolorosa papunta sa Kalbaryo para ipako sa krus. Then, andun ka, witness ka, parang isa ka sa spectator. Alam niyo kung totoo na nag-alay lakad kayo, totoo nagninilay kayo, of what the Lord did for us, at ito yung ikikintal mo sa kaisipan mo na larawan itong Black Nazarene. Hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Nagbabagong buhay ka. Kaso lang hindi talaga siguro totoo yung pagsasakripisyo mo, pag-aalay lakad mo, pagsasama mo sa procession. Kasi hindi mo naintindihan masyado yung ginagawa mo. So, different topic yung idolatry. Then, itong iba natin lalo na ngayon, sigurado, most possibly, beri mo itong mga hunghang, itong mga tao na hindi ginagamit ng malayang kanilang kaisipan. Merong makikita natin sa Facebook, maaaring nakita nyo, beri mo kino-compare nila noon, sabi doon, sa larawan, sa Facebook, sa taas is noon. Pinakita yung guyang ginto. Then, ngayon, sa ilalim, pinapakita ang Black Nazarene. Ngayon, kung titingnan natin, gagamitan natin ng pangunawa, ilatag natin ang isa-isa. Guya, o ibig sabihin baka. Umpisa tayo sa baka. Pag ilatag, halimbawa sa blackboard, halimbawa ako professor ako, teacher ako. Pag ilatag natin sa blackboard, una muna ang baka. May mga professor na ganyan yung mga nag-aral, especially yung mga nag-aral. May mga teacher na ganyan. Okay? Enumerate everything about dito sa larawan na ito. Di ba? Makabuo ka ng napakaraming pagsasalaysay patungkol sa larawan. Halimbawa, ang baka. Ginagamit pang araro. Ang baka ay malakas ang resistensya sa init. Ang baka ay malaking pakinabang ang kanyang balat kapag kinatay. Ang baka ay masarap ang karne. Ang baka ay mahal ang karne. Ang baka ay kumakain ng damo. Ang baka ay ano pa? You can enumerate patungkol sa baka. Then yung ginto, kasi ginto. Okay? Then ilatag natin itong larawan ng Nazareno. Enumerate everything about this picture. Just try. Wait.
Set aside lang yung larawan ng baka, i-post naman natin sa blackboard ang larawan ng Nazareno. Enumerate about it. Everything you know about it. Kapag ang ilalagay mo lang Diyos-Diyosan, then your mind is manipulated ng mga pastor mo at ministro. Kasi, ang itinuro lang sa'yo is yung sa Exodus chapter 20, verses 3 to 5. Pero hindi niya itinuro sa'yo at nire-reconcile sa harap mo bakit doon sa Exodus chapter 25 nagpagawa ang Diyos ng larawan. Then pagdating sa Numbers chapter 29 or Bilang chapter 29 verses 4 to 9, nagpagawa ang Diyos uli ng larawan at ang kagulat-gulat pa dyan ay hindi lang larawan basta-basta, kundi larawan ng isang ahas na ginawang ahas na tanso at inilagay sa tikin. At lalo kang magugulat kasi yung ahas na yun, ginamit ng Panginoon na referensya para sa kanyang sarili. Na hinahintulad niya kanyang sarili sa John chapter 3 verse 14 na kung papaano itinaas ni Moses ang ahas na tanso sa ilang, ganun din ang anak ng tao ay itataas. See? Then kung babasahin natin yung 1 King chapter 6, the entire chapter of the 1 King, makikita natin doon na ang templo na pinagawa ng Diyos, di ba? Supposed to be si King David, pero hindi siya pinahintulutan na gawin ng Diyos, na gawin niya ang templo ng Diyos. Because sabi niya, isundalo ka, your hand is full of blood, kaya ang anak mo magtatayo sa akin, si Solomon. Then after it was dedicated, kung titingnan natin doon sa mga succeeding chapters, makikita natin na nung i-dedicate ito sa Panginoon, yung templo na yon ay napuno ng Shekinah ng Panginoon ang templo. What does it mean? Kung abominable yun sa Panginoon, sapagkat napakaraming mga larawang nakaukit, at mismo ang kabanang tipan ay nilalagay sa kabanal-banalan, sa Holy of Holies, sa most holy place, ay magiging abominable yun, hindi bababa ang Shekinah ng Panginoon. Kasi abomination nga, abominable kasi napakaraming mga larawan nakaukit doon. At maging yung Ark of the Covenant ilalagay sa most holy place. Yung Ark of the Covenant may dalawang larawan o ribulto o imahen ng anghel na naka-hover over the Ark na magpanagpo yung kanilang mga pakpak na magpanagpo sila hovering over the Ark. Doon nakalagay sa most holy place. Kung abomination yung templo na yun sapagkat puno ng larawan, then supposed to be the presence, the Shekinah glory of the Lord, hindi bababa sa templo doon. Di ba kung titingnan natin doon, balikan nyo, halos hindi sila makapagpatuloy sa kanilang gawain sapagkat napuno ng kaningningan ni Yahweh ang templo. So kung ang sasabihin lang sa iyo ng pastor mo is kapag makita mo ito, ay Diyos-Diyosan yan, Diyos-Diyosan. Ganon yung style ng pag-aaral, pagtuturo nila sa inyo para patuloy kayong mabulagan na ang lahat ng larawan ay kaagad ay larawan ng Diyos-Diyosan. Mali. Kaya nga sa totoo lang mga kapatid, dito sa Facebook or sa TikTok man or maging sa YouTube na mga discussion, pag larawan na po yung pinag-uusapan, hindi po tatagal na ay yung reasoning nila about it is hindi po tatagal. Alam nyo ba ang nangyayari kapag nagkakaroon kami ng discussion about sa mga imahen? They will jump from topic to another topic to another topic to another topic. Alam nyo ba parang silang tipaklong na hinahabol namin? Ako kapag makipag-discussion sila sa akin, recently, I discuss, nagpa-prayer intercession ako, nagpa-pray ako dito sa TikTok, sinishare ko yung prayer ko. May nag-comment na taga Manchester, England. Katoliko din si dati. Sabi niya, but why not Catholics are not going to church and read the Bible? Then, siya, umalis siya sa pagiging Katoliko, nagbabasa na siya ng Bible. Then, nung nag-discuss kami about many topics, napakaraming topic, hindi pa tapos sa isang topic, magtatalo na siya. Sabi ko, no.
Let us finish first this topic before we will jump into another topic. Ay, na-post ko yan sa sa YouTube ko. Actually, YouTube ko pala, walang 8 followers lang. Sa Facebook, pinopost ko din yan. Pinost ko yun sa Facebook. No, let us finish first this topic before we will go to another topic, sabi ko sa kanya. So you see? Kasi yun, kapag ang isip mo, kapag makakita ka ng larawan, katulad ditong blackness na rin, ang isisipin mo kagad, Diyos-Diyosan, then something wrong or manipulated lang yung utak mo. Hindi mo talaga naiintindihan. So, mga kapatid, ganyan. Ngayon, na Biyernes Santo kami at mamaya-maya at 6 a.m. magsa-start yung Via Dolorosa namin, yung Way of the Cross. Of course, yung mga kabataan, nalulungkot ako sometimes sa mga kabataan na yung nag-join doon sa sinakulo. Ako, pinagpipray ko sila sana ma-realize nila kung ano yung hindi lang. Kasi alam niyo ba na kapag gumaganap ka sa isang rule, halimbawa rule ng part ka sa sinakulo, dapat may impact ito sa buhay mo. Or else, ano ka tinatawag na hypocrite ka. Alam mo ba ang hypocrite? Ang hypocrite pala ay kinuha sa word na actor. Kasi 'di ba ang mga actor, 'di ba? After the rule, tatawa o iyak sila. Pero after the rule, balik sila sa dating kung sino sila sa dati nilang ginanampanan lang nila yung nila. So ganun yung hypocrite. Para kang actor. Artista. Hindi totoo. Ginampanan mo lang yung role mo. So, sana tayo na yung mga tapat, lalo na yung mga magulang, na yung mga anak nyo ay sasalit sa sinakulo. I-pray na sana magkaroon ng impact sa kanilang mga buhay. Itong kanilang ginagawa. Diba? Si Jim Caviezel, ano nangyari sa kanya nung ginampanan niya yung role ng pagiging Kristo? Ang tindi lang nangyari sa buhay ni Jim Caviezel. Maging yung si Barabas, may kwento yung iwan ko lang kung nabasa niyo yung kwento ng si Barabas na gumanap ng Barabas dun sa pelikula sa Passion of Christ na ginawa ni Mel Gibson. Sinabihan sa ni Mel Gibson, sabi niya, do not look at the eyes, sabi niya. Do not look at the eyes habang hindi pa nangyayari yon. Do not look at his eyes habang hindi pa nangyayari yung role mo na magkatinginan sila ng Panginoon Kristo. Basta ganun si Barabas ang kwan. Alam sa pelikula na yon yung gumanap ng papel ng Barabas sa pelikula kasi in-restrict sa ni Mel Gibson daw na huwag tingnan ng direktahan si Jim Caviezel habang hindi pa dumarating yung kanyang rule doon sa part ng kanilang pagtitinginan, di ba, nung pinalaya si Barabas. So natural, di ba, tiningnan ni Barabas si Jesus, siya pinalaya, siya ang Panginoon Kristo paparusahan. Nung tiningnan ni Barabas, sa pelikula na yung gumanap ng Barabas, ay tumingin sa mukha ng Panginoon Kristo. Ang tindi ng impact sa kanyang buhay. Di ba? So, grabe yung nag-i-impact sa kanya. So, sila, ang tindi ng mga yung gumanap sa mga papel. Maging si Lavyop, di ba? Yung recently gumanap sa papel ni Saint Padre Pio. And because of that, si Lavyop na artista ay na-convert to the Catholic Church. Ganun katindi. The same way, kapag titingnan natin ang larawan na ito, every time na hawakan natin ang paa ng Black Nazarene, ng Poong Nazareno, ma-realize natin na, Lord, ganito pala ang sinapit mo for us to be saved. You are brutally tortured. You are brutally beaten because of our sins. As described in Isaiah 53, sa katotohanan as sa realidad na ganun nga ang nangyari sa kanya noong unang panahon nung dinala siya sa patayan, dinala siya sa Kalbaryo. Di ba halos because sa bugbog sa kanya, hindi niya na kaya halos
dalhin yung cross niya, ay tinawag nila si Simon ng Cirene para tulungan siya. Para makarating siya sa Kalbaryo. Para ganap niyang magampanan ang tungkulin na inihatang sa kanyang balikat na tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So, maybe that is by now, mga kapatid. Sana sa ngayon, ganun yung mindset natin sa ating pagsasama sa procession sa Way of the Cross, sa Via Dolorosa, ay makintal sa ating puso at isipan ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagliligtas sa atin. Amen. Sabi nga ng kanta is, sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, di niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Ho, 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 ho. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa tulad kong masuwayin sa nais mo. Di ko pansin ang laki ng pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Oh, 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 purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Then, try nyo pakinggan yung Via Dolorosa ni Sandy Pati ngayong Good Friday. I suggest na gamitin natin sa isang part ng ating reflection ng pagninilay, yung kanta ni Sandy Pati na kinanta ni Dulce sa Tagalog ng Sa Landas ng Pagdurusa. Pero yung kay Sandy Pati, yung original, Down the Via Dolorosa, Via Dolorosa by Sandy Pati. Try nyo, maganda. Ito sa Tagalog, ito ay sa landas ng pagdurusa dun sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay na mapagmasdan nilang si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may kuruna ng tinihil, at sa bawat hakbang niya, paghamak ng mundo'y naririnig. Sa landas ng pagdurusa, ahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, pagkat pinili niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo.
Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinihi, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y naririnig. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tinigis nang tayo'y luminis. Doon ay naganap ang kanyang pasakit. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. So yan yung Via Dolorosa or landas ng pagdurusa, locally sung here in a version ni Dulce, na kinanta ni Dulce dito sa atin. But it is originally taken from Tagalog, from English, the Via Dolorosa of San Difate. Down the road. Oh, yan, down the road. Down the Via Dolorosa. Yun sa San Difate. And then, yung isang kanta na pwede natin pagnilayan ngayon, i-check nyo. Ang Via Dolorosa, and then yung sa landas ng pagdurusa, and then yung tsaka yung isa pa yung Old Rugged Cross. Maganda rin po yun. Sa Old Rugged Cross, maganda rin po yun kantahin ngayon pagnilayan natin. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and rare fruits gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. And I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Then another song related para sa ating makatulong sa atin sa ating pagninilay ngayong araw ng Good Friday. Itong Thank You for the Cross or Worthy is the Lamb, ang title, Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kasi yun yung mga songs related na maaaring makatulong sa atin sa ating pagninilay ngayong araw na ito ng Biyernes Santo, ang dakilang pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo para sa ating katubusan. And lastly, I'd like to share this song sa inyo. Baka gusto nyo, kung hindi, pwede naman skip na lang kayo. Okay. Ang title is Above All. Join me in singing this. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones,
Above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You were crucified and laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like the rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like the rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. So shalom, maybe that is by now. Thank you to those who joined, likes, and share and follow this account of mine. Thank you sa pakikisa. And yung kanina, at yung mga natiwan, si Rose, Jasky Latumbo, and then Angelina Rangoren, Krong, siya si Arman. And those kanina na almost nakinig din. Maging yung mga hindi nakatap ng screen, maybe the watch but hindi sila nag-tap ng screen, or even those who just pass by. May the Lord's mercy and goodness and through His suffering, as we commemorate His suffering, His passion, death, and resurrection, may the Lord grant us our prayer requests, grant us our needs, our personal intentions, especially the creative miracle for us and for our loved ones, and financial breakthrough, and the grace that we may be able to know, to follow the Lord, to obey the Lord, and to let the Lord be the Lord of our lives and King and Savior of our lives. Nawa ingatan tayo at pagpalain ng Panginoon sa araw na ito, sa pagunita natin ng dakilang kapiyastahan, dakilang pagpapakasakit ng Panginoong Kristo, alang-alang para sa ating mga katubusan. So shalom, maybe that is by now. May God bless us all. Amen. Thank you sa lahat.